bawal na, no? Yung sa PNTC, yung sa Chiba. Yung tatanungin ka din, mahina yung boses mo. Sisigawan ka na, para kang sisigawan ka sa mukha. Sa hapon nga lang yung, pag hapon yung teacher. Yung sa Chiba yun. Masyado, stricto. For example, ito, yung, for example, teacher, Japanese, hindi nagsasalita. Wala na, out na. Masyado stricto yung Japanese pag yung magtuturo. Pag Japanese lang. Pero tayo lang naman, so okay lang. So, ituloy ko lang kahapon, no? Sa 22. So, 22 at saka 23 yung i-discuss natin ngayon. So, ito lang naman yung kulang kahapon, yung sa Yongbang dictionary form. Yakusoku at saka na Yuji. Sino to? Si Nera? Ano yung pangalan ni Nera? Wala yata Nera. Yoshikawa po. Ay, Yoshikawa pala. Sorry po, na-late po ako. Okay lang. Thank you po. Sa Japan yung pag mo-late ka, hindi ka na makakapasok sa company. Yung sa trabaho ko dati, yung trabaho ko 9, dapat papasok ka 8:45. For example, dumating ka, 9:01 na. Nakaganyan na. Para ka na rin late ng 16 minutes. Yung hindi ka na makakapasok kasi yung 15 minutes ilinis mo pa sa machine. Yung 15 minutes. 3 late, so pauwiin ka na sa Pilipinas. Walang doon sa Japan. Yung sa Japan lang yun. So ito na yung pinakalas na sa 22. Yung G ng Yakusoku at saka ng Yuji. Yung yung G-kang, yung oras. Yakusoku. So yung yung appointment. Yung Yuji, yung something to do. So pag i-modify mo yung yung noun. So apat yung sa taas, balikan natin doon. So, yung present tense positive. So yung negative. Past tense positive at saka past tense negative. Pag mag-modify ka ng noun, pero dito, ito lang yung pwede mong gamitin. Yung present tense positive lang talaga. Bawal mong gamitin yung tatlo. Maliban lang dito sa tatlong noun na ito. No? Kasi yung dictionary form, so yun yung tinatawag na yung sa present tense positive verb dictionary form. Wala kasi dictionary form na naka-negative eh. Wala ding dictionary form na naka-past tense. Palaging present na naka-positive. No? Sapulan natin ng isa-isa.
So for example, yung sa Jikang, for example, dictionary form natin, tabiru. Then Jikang. Tabiru Jikang. So oras ng kain. Then isa-isa, kairu. Yung uwi. So kairu Jikang. So oras ng uwi. So for example, ang oras po ng kain namin sa company, no, ay mula 12 to 1 p.m. Ang oras po ng kain namin sa company ay mula 12 to 1 p.m. Yung sa tanghali, sa lunch. So, kaisha de, so hiruguhan o, so tabiru jikan wa, so 12時, so, so gogo 12時, then gogo, so 1時までです。So, kaisha de hirugu ang tabiru jikan wa, gogo 12時から、nakalimutan yung kara. Then gogo 1時までです。Isang example pa sa yung sa tabiru, ay yung kairu. So, for example, ang oras po ng uwi ko sa klase, ang oras ng uwi ko sa klase ay, for example, 5 p.m. po. So, jogyo no, so kairu jikan wa, so gogo, so 5時です。So, jogyo no kairu jikan wa, so gogo 5時ですね。So, last example lang. So, wala po akong oras na maglaro na basketball. Wala pa akong oras maglaro ng basketball. Basketball o suru jikan ga so arimasen. So ano rin naka-dictionary form yung dictionary form din yung jikan, no? Yan ang isa no. So watashi wa asaguhan o tabiru jikan ga arimasen. Wala siyang oras kumain ng ng breakfast. Isang example din sa appointment. For example lang. So konshu no sodoyobi ni, so tomodachi to so iga o miru yakusoku ga so arimasu, no? So konshu no doyobi ni tomodachi to iga o miru yakusoku ga arimasu. So ngayong Sabado po. So ngayong Sabado po ay meron akong appointment. So manonood kami ng movie kasama ang kaibigan ko. Okay. Nakaganyan na. So dictionary form yakusoku. Palagi magkatabi yung dalawa. Dictionary form then yakusoku. Isang example na. Ganano. So haraishi no, then suyubi ni, then so Tokyo e shitsu, yakusoku ga so arimasu. So Raishi no suyubi ni Tokyo e shitsu suru yakusoku ga arimasu. So next week po, Wednesday. So next week po Wednesday ay anong tawag na?
ay meron akong appointment. Ibig sabihin ng Yakusoku appointment yan. Yan, Yakusoku. Yung appointment. So, pupunta po ako sa Tokyo for business trip. So, next week, Wednesday, ay meron akong appointment. Pupunta po ako sa Tokyo for business trip. Yung part niya. Yan sa Yoji naman. Ilagay muna natin, no? Kyo wa shiyakusho e iku yoji ga arimasu. So, kyo wa shiyakusho e iku yoji ga so arimasu, no? Ito, ikimasu. Yung ikimasu pupunta. Pag nakaganyan siya, iku yoji. So, meron pupuntahan. Yung ikimasu ay yung ikimasu lang yung naka-dictionary form lang. So, kyo wa shiyakusho e iku yoji ga arimasu. So, ngayong araw po ay meron po akong pupuntahan, no? Sa siya po yung sa City Hall. Ay. Pupunta lang po, no? Ako sa City Hall. Yung siya po siya. Ngayong araw pa meron pa akong pupuntahan. Pupunta lang po ako sa City Hall. So, ibig sabihin, yung use something to doon. Meron kang pupuntahan ngayong araw sa City Hall. Ibig sabihin, meron kang something na gagawin doon. No? Yung sa 16. Isang example mo sa UG. So, mainichi. So, jimoshu de. Then, so, 5時に So, 5時に So, リポートを So, 送る So, 用事が So, ありますな。So, araw-araw po sa office tuwing 5 p.m. ay pinapadala ko po yung report, no? So, mainichi jimoshu de 5時に reportを送る用事があります。So, araw-araw po sa office tuwing 5 p.m. ay pinapadala ko po yung report, no? Ibig sabihin, pinapadala mo yung report, no? Yun yung something na to do mo. Yung something na ginagawa, yung pinapadala yung report, no? Hindi kasi, medyo yung Yoji. Example, no? So, tuwing Lunes po, ay schedule ko po sa paglilinis, no? Sa classroom. Kumbaga cleaners mo tuwing Lunes, no? So,毎週の月曜日に季節を掃除する用事があります。Sa tuwing Lunes ay cleaners mo. Schedule mo sa paglilinis doon sa classroom, no? Sabi sabihin, tuwing Lunes naglilinis ka ng classroom, so yun yung something na to do mo. So yung ibig sabihin ng Yuji, no? Dito. So, 毎週の月曜日に季節を掃除する用事があります。So, yun yung pinaka-last dito. Magkatabihan palagi. Yung dictionary form at saka yoji. So, yung pinaka-last dito sa 22. Sige lang.
Mahirap sa face-to-face kaysa online. Kasi sa face-to-face, ano ito dinidiscuss ko sa face-to-face. Hindi ita-type lahat. Ano lang, banggit lang ng isa, dalawa. Kasi mahirap magsulat sa blackboard no? Sa kurat. Pero, pwede type Pwede mag-example ng marami. Sa face-to-face, ano ka dun? Papagalitan ka dun, face-to-face. Hindi wala namang ganun dito, no? Pag magkamali ka sa face-to-face, palaging may Japanese yung teacher. Filipino, Japanese, no? Halo. So dito sa Mundaichi. So ano lang, copy-paste lang, no? Ayun. Kuriwa, copy-paste ulang to, no? So Tanaka-san ni din i-plain form mo to, yung moraimasta. Then idugtong yung kung yung bagay nito. Ano? Kuriwa, kurikara, tsukau, kondes. I-plain form mo lang siya, then idudugtong mo yung kung yung bagay nito, no? Yan sa nibang. So, sasabihin mo lang kung ano yung ginagawa ng tao na yun. Kaya ng Mira-san wa donosto desu ka? So, sino daw dito si Mr. Miller? Ano si Mr. Miller, no? Sasabihin mo lang kung ano yung ginagawa niya. Kaya na, den wa kakiteru hito desu. Yung meron pong katawag. So, dito si Matsumoto Butcho. Sasabihin mo lang kung ano yung ginagawa niya. Si Mr. Yamada, si Misato, at saka si Mr. Tanaka. So, isasagot mo dito kung ano yung ginagawa niya. Yan sa sangbang. Pili ka lang dun sa tatlo. Choices lang. Yan sa yongbang. So, particles lang. Walang X dito, no? Lahat may particle. Yan sa gobang. So, replyan mo lang siya. Kurasumito desu kinahito gaimasu ka? So, meron ka bang sa classmate natin? So, mainichi, binkyou saru jikan ga arimasu ka? Meron ka bang oras ng pag-aaral araw-araw? Sangbang. So, Nihongo no binkyou wa dou desu ka? Kumusta yung pag-aaral mo sa Nihongo? Yongbang. Tanjoubi wa itsu desu ka? So, kailan yung birthday mo? Gobang. Senshu no doyoubi ni doko ka ikimashita ka? So, meron ka bang pinuntahan nung nakaraang Sabado? So, ibig sabihin ang tanong, no? So, tuloy tayo dun sa lesson 23. Basahin ko lang, no? So, sensei ni kikimasu. So, ask the teacher. Mawasimasu. So, turn. Kikimasu. Pull. Kaimasu. Change. Doa ni sawarimasu. So, touch a door. Otso rigadimasu. So, change come out. Toki ga ugokimasu. Sa awas move work. Michi o arukimasu. So, walk along a road. So, hashi o watarimasu. So, cross a bridge. Sokoro mani kyutsukimasu. So, pay attention to car sticker. Hikoshi shimasu. So, move house. So, dinkiya, electrician. Yongya, person of shop. Saisu, size. Oto, sound. Kikai, machine. Tsumami, knob. Sokosho, breakdown. Michi, roadway. Kusaten, crossroad. Shingo, traffic light. Kado, corner. Hashi, bridge. Sosajo, parking lot, car park. Yongme, so indicating order. Oshigatsu, New Year's Day. Gotsu samarista, so that was delicious. Said after eating or drinking. Tatimono, building. Gai kokojin turokusho,
So, alien registration card. Shotoku Taishi, Prince Shotoku. Horyoji Temple at Apolinara, prefecture built by Prince Shotoku at the beginning of the 7th century. Ginkicha, fictitious tea. Kondaiki, fictitious station. Toshokangmai, a fictitious bus stop. So, so topic natin yan dito na about dun sa Toki. So Toki connect two sentences and expresses the time when the state or action described in the main sentence exists or occurs. As shown in the table above, the forms of verbs ay adjectives na adjectives and nouns connected to Toki are the same as the forms when modifying nouns na. Para kang nag-modify ng nouns kasi yung Toki is a noun. Alam, sinasabi lang kung kailan nangyari. Sampulan natin na ano. Isa-isa to. For example, sa dictionary form. Ano? So, Nihongo, Binkyu suru Toki. So, Jisho, Chokaimasu na. Sala kasi may tao. May tao sala. Tuloy tayo dito, no? Ano lang pala, Shopee lang pala. Akala ko ano yung tumawag, Shopee, no? So tuloy tayo dito sa Toki. Yan ang Nihongo, Binki suru Toki, Jisho, Chokaimasu. Sabi-sabihin, sa time na nag-aaral ako ng Nihongo ay gumagamit po ako ng isang dictionary. Yung part niya, dictionary form din yung Toki. Sa example pa na, kaya na, Tushukang de, Sokon o Sokariru, Toki, Sokadoga, Sokitsu desu. Sa time po na manghihiram ka ng book sa library ay kailangan po ng card. Yung part na. Yun sa na-form naman. Kung isang na. So, jogyo ni Soakaranai Toki Sensei ni Kikana Kereba Narimasen. Sa time po na hindi mo maintindihan ang discussion, ay kailangan mong magtanong sa teacher mo. Ito naman na form. Wakaranai Toki.
Isang example dun sa na-inform pa. So, kaniga. So, kaniga, sunai toki, so dokumo, ikimasen. Sa time po na wala akong pera, ay wala po akong pinupuntahan. Yung nai toki ay adjective. For example lang. Yan ang sabishi toki, so tomodachi to, then kazuko ni denwa o kakimasu. Sa time po na nalulungkot, po ako, kasi ay tumatawag po ako sa kaibigan ko at family ko. Ito ay adjective. Isang example pa doon sa adjective. Kanang karada no shushi ga suwarui toki sugu kusori o nomimasu. Sa time po na hindi maganda ang pakiramdam ko, sa katawan ko, ay umiinom po ako agad ng gamot. Yung warui toki ay adjective toki. Yung sa na-adjective, for example, himana toki. So, himana toki. Then, so, ryoshi no shigoto ni so techudatte at techudaimasu. Sa time po na, free po ako. May tanong ulit po. Yan muna, kasi maingay. So, himana toki, pag na-adjective, so lagyan mo siya ng nasa gitna before ka magtuki. Himana toki, ryoshi no shigoto ni so techudaimasu. Sa time po na free po ako ay tumutulong po ako sa trabaho ng parents ko. For example, so monogaski na toki so kaimasu. Sa time po na gusto ko ang isang bagay ay binibili ko. Yung skina toki. Yan sa naman, for example lang. So pag noun, so meron siyang no sa gitna. So ami no toki. So ami no toki, then so taxi de karimasu. Ibig sabihin nagtataksi. Wako pa uwi. Kung umuulan, sa time na umuulan. Yung ami. Last example sa noun. So, byoki no toki. So, hahaga. So, oishii ryori o chokotte kurimasu. Sa time po na meron po akong sakit, ay nilulutuan po ako ng masarap na pagkain. So, ng mama ko. Kumbaga, something special ka. Yung byoki no toki, So, yun yung ibig sabihin ng dito, ng toki.
may mga example din naman din na Kodomo no toki, yuko kawade o yogimasta. Nung bata pa daw siya, palagi siyang naliligo sa ilog. O wakai toki, ang maribigi si masinista. Nung bata pa siya, so hindi siya masyadong nag-aaral. So yun yung ibig sabihin ng toki dito sa 1. Kasi mayroong toki din dito sa 2. Pero ibig sabihin ng toki ito dito, magkapareha ng transition sa English. Magkaiba ng punto. So in the dictionary form of the predicate, it put before toki. So it indicates the non-completion of the action. Pag naka-dictionary form siya, so non-completion of the action. And when the top form of the predicate is put before toki, so it indicates the completion of the action. Pag naka-top form siya, so completion of the action. Ilagay natin yung example lang. So kune so kairu toki, so kabang o, so kai masta. So ay botabag when I went back to my country. Isa naka-dictionary form. Yung isa naman naka-top form. Yung isa naka-dictionary form. Yung naka-dictionary form, so yung tinutukoy dito na non-completion of the action. Pag naka-dictionary form. Yan sa, naman, dito sa 9. Yung part niyan. Sa 9. When the top form of the predicate is put before toki, so it indicates the completion of the action. Yung sa 9 naman, pag naka-top form siya, so completion of the action. So ano to? So malito sa English. Pag ito non-completion of the action. Pero yung transition niya parang tapos na. Parang tapos na siya, no? So I bought a bag when I went back to my country. Dito na. So ganun nga eh. No? I bought a bag when I went back to my country. Yung sa isa, naka-top form. So ganun din, no? I bought a bag when I went back to my country. So ano yung pinagkaiba ng dalawa? Kasi magkapareha ng translation, no? Andito lang yung pinagkaiba ng dalawa. Ano yung tinutukoy yun, ano yung tinutukoy niya dito na non-completion of the action? Then ano naman yung tinutukoy niya dito na completion of the action? Kasi pag ito yung titignan mo siya diretso, parang iba siya, no? Ano yung paliwanag sa baba? Ito pala yung tinutukoy, no? Yung kairu. So kairu indicates that at the time being referred to, the action had not been completed. So that the speaker had not reached his country yet, and that he bought a bag somewhere on his whether Japan is included. So kaita, yung sa 9, so indicates that the action was completed and the speaker bought a bag after arriving in his country. So kung manggagaling ka sa Japan, so Japan to Philippines, so dito bumili ka ng bag sa Japan nung papauwi ka na, no?
Yun sa non-completion of the action, bumili ka ng bag, yung tinutukoy dito na bumili ka ng bag, so bumili ka ng bag sa Japan. Somewhere on his or whether Japan is included. Dito sa Kaita, bumili ka ng bag sa Pilipinas na. No? So, kasi yung Kaita indicates that the action was completed and the speaker bought a bag after arriving in his country. Bumili siya ng bag kung kailan pa siya nakawis sa bansa niya. Ibig sabihin, yung sa Kaita doon na siya bumili ng bag sa Pilipinas na. Mas klaro siya sa Tagalog. Mas malabo siya sa English. Kasi pareha ng translation. Ito yung sa Tagalog na mas klaro. So yung kay Rimas, uuwi. So kay Rotoki, yung Kairi, yung papauwi pa lang, to go home pa lang, Kairi. No? So Kaita, ayun yung paglalagyan mo siya ng tuki, yung sa time ng papauwi. Lagyan pala muna natin ng tuki. Sa time na papauwi. So yung Kairi Masta, so nakauwi na. So ito nakauwi na no? Kung nakaganyan. Kay Tatuki, sa time na nakauwi na. No? Sige, mas klaro na. Nung time po, napapauwi. No? Na ako, sa bansa ko, na ako ay bumili, no? Ako ng bag. Isa-isa. Nung time po na naka-past tense, ibig sabihin nakauwi na, no? So nung time po na nakauwi na ako, nung time po na nakauwi na ako sa bansa ko, ay bumili ako ng bag. So yun yung mas klaro dun sa Tagalog. Ito, bumili siya ng bag nung papauwi pa lang siya ng Pilipinas. Ibig sabihin, bumili siya ng bag sa Japan. Sa Japan pa, bumili siya ng bag. No? Isa, bumili siya ng bag kung kailan pa siya nakawil sa bansa niya. Ibig sabihin, sa Pilipinas na siya bumili ng bag. Sa parang kanya, isang example pa lang. Kaya Ochi o sodikakeru. Dikakeru toki. So, tomodachi ga sokimashita. Yung dikakeru, so papalabas pa lang. No? Noong time po na papalabas na ako ng bahay, ay dumating ang kaibigan ko. Ito dikakeru pa lang yun. Yung papalabas pa lang. No? Pag naka-past tense, siya, so tapos na. Ibig sabihin, nakalabas na kasi naka-past tense, nakalabas na. So, nung time po na nakalabas, no? So, nung time po na nakalabas na ako ng bahay, ay dumating ang kaibigan ko. Ito, dumating yung kaibigan mo, papalabas ka pa lang ng bahay. Ito, dumating yung kaibigan mo nung nakalabas ka na ng bahay. No? So, ganoon din dito. Bumili ka ng bag nung nakauwi ka na. Yung isa, bumili ka ng bag nung papauwi ka pa lang. No? Isang sabi para klaro lang. Yan. So, hiraguhan o sotabiru toki. So, butsu
butcho ni yubarimashita. So, nung time po na kakain ako ng lunch, ay tinawag ako ng general manager or tinawag ako ni Butcho. Naka-dictionary po Toki. So, nung time po na kakain kakain pa lang to, no? Gagawin pa lang. Kasi naka-dictionary po. So, nung time po na nakakain ako ng lunch, ay tinawag ako ni Butcho. Yung isa, nakatapon. Tabita, ibig sabihin tapos ka nang kumain. No? So, nung time po na tapos na akong kumain ng lunch, ay tinawag ako ni Butcho. So, yun lang naman yung pinagkaiba ng dalawa, no? Dito tinawag ka nung kakain ka pa lang. Ito, tinawag ka nung pagkatapos mo nang kumain. No? So, wala mong tanong doon sa part na yun. Iba yung Toki na to dito sa taas. Iba yung pagkakatoki niya dito sa taas. Yung Toki na to. So, dito tayo sa sangbang. So, verb dictionary form to. Then then inevitable happens. So, when experiencing the situation where as a result of a certain action, another action or matter inevitable happens. So, it's used to connect the sentences. Expressions of one's will, hope, invitation, or request cannot be used in the sentences follows to. So, kasi yung to, pag sasabihin mo sa Tagalog, so naka-kung lang, naka-if, naka-kung. Dito sa topic natin, lesson 23, so naka-if. 25, so ganoon din eh. Naka-if din. Lesson 35, so ganoon din, naka-if din. Lesson 40, so ganoon din, naka-if din. So lesson 45, so naka-if din. No? So kung anong klaseng if to, yung sa 23, no? Yung mga hindi maiwasang mangyayari. Yung mga unavoidable facts, no? Sa gugustuhin mo man o hindi, talagang mangyayari. Yan sa 23, no? Iba din yung if dito sa iba. Yan sa in for yung iba, no? Ito rin in 5 yung dalawa, no? So, for example, no? Kunubutan o soto, 8 rigadimasu. So, press this button and the change will come out. Ibig sabihin, kung pipindutin mo daw itong button na ito, ano yung siguradong mangyari? So, siguradong lalabas yung sukle. Kung pipindutin mo yung button na yun. No? So, koreo mawasoto, 8 riga o kiku narimasu. So, turn this and the volume will go up. So, kung ikutin mo daw yun, so ito yung siguradong mangyari. So, lalakas yung volume. No? Omigi magaruto, yubinkyo ko ga arimasu. So, turn to the right and you will find the post office. Ibig sabihin, kung liliko ka daw pa kanan, so andun daw yung post office. Sigurado yun, na andun yung post office. No? So, sampulan natin. So, kung mag-aaral ka ng Nihongo
ng mabuti, ito yung sigurado mangyari, ay magiging magaling ka sa Nihongo. So in the future, so yuko Nihongo so benkyu suru to, then shurai ni so Nihongo ga so juso ni narimasu. So ano yung naka-dictionary mo to, no? Ito sigurado to, siguradong mangyayari. Gugustuhin mo man o hindi. So yung pinaka-final grade ko sa PNTC ay 65 lang, 65%. Ayan. Masyadong maliit, no? Ano yun? 6 months yun. 6 months sa pag-aaral yun. No? Kaya lang, nag-aaral ako selected na. Mabagsak man or pasado, ganun, makakaalis pa rin kasi selected na. No? Yun yung maganda rin sa pa face-to-face. Maganda nga lang sa face-to-face kasi selected ka na kahit mabagsak ka o makapasa, makakaalis ka. No? Kaya lang, masyadong istrikto. No? Bawal kang malate, bawal kang magdala ng cellphone. May huling nagdala ng cellphone, so out ka. Dapat walang cellphone. No? Bawal kang matulog sa oras ng klase. Pagbagsak ka, papagalitan ka pa. No? Then, ang daming rules pag face-to-face. Pero mas maganda doon kasi selected ka na. No? Maganda doon sa face-to-face. So, yun din yun sa to. Isang example pa doon sa sigurado mangyayari. Kung liliko ka, tapos nasa naman, kung ikutin mo itong sunab na ito, no, ay lalabas po ang gas. Sigurado yun, no? Lalabas yung gas. So, kuno tsumami o sumawasoto. Soga sodimasu. Dictionary form. Isang example pa na. Sa Japan, sa Fukushima, Japan, kasi doon ako galing sa Fukushima. Sa Fukushima, Japan po, kung kung January na ay nag-i-snow. Sa Fukushima, Japan po, kung January na ay nag-i-snow. So Fukushima Nihon then Ichigatsu ni naru to, then yuki ga soporimasu. Sigurado yun na nag-i-snow kasi taon-taon yun eh. Gugustuhin mo man o hindi, talagang nag-i-snow talaga. Ganoon din eh. Gugustuhin man o hindi, talagang lalabas yung gas, no? Kasi meron ganitong meron ganitong kung meron po akong pera, ay bibili ako ng sasakyan. Ito naman yung mali, no? So kaniga aruto sokoro mao kaimasu. Mali ito, no? Kahit nakato siya. Bakit mali? Kasi hindi ganito yung thoughts ng sentence niya. Hindi ganyan, no? Dapat ganito yung dulo niya. Ito is pwede, kahit meron kang pera, pwede kang hindi bibili ng sasakyan. Ayan. Kahit meron kang pera, pwede kang hindi ka bibili ng sasakyan. Pero dito, so hindi pwedeng hindi ka magiging magaling sa Nihongo kung mag-aaral ka lang ng mabuti. No? Dito may choice ka, no? Kahit may pera ka, pwede kang hindi ka bibili ng sasakyan. Ay, example lang. Isa-sama. So, jikan ga, so, aruto,
So, jikang garo to. Soryoku o shimasu. So, mag-travel po ako. Kung meron po akong oras. Ito mga malit, Kasi kahit meron kang oras, ay pwede kang hindi mag-travel. O kahit meron kang pera, pwede kang hindi ka bibili ng sasakyan. Pero dito, sa gugustuhin mo man o hindi, talagang mag-is, no? Gugustuhin mo o hindi, so talagang lalabas yung gas, wala kang choice, talagang mangyari, no? O gugustuhin man o hindi, kahit hindi ka magaling sa Nihongo ngayon, pero nag-aaral ka naman ng mabuti, gugustuhin man o hindi, talagang magiging magaling ka sa Nihongo in the future, pag mag-aaral ka lang ng Nihongo. Pero dito may choice eh. Kahit may pera ka, pwede kang hindi bibili ng sasakyan, o pwede kang hindi mag-travel, kahit may oras ka. Kaya ganitong klaseng sentence, so bawal mong gamitin yung pattern natin ngayon. So meron din ganitong punto na bawal mong gamitin yung dictionary form na nakato. Expressions of one's will, hope, invitation sa kanang request cannot be used in the sentences which follows to. Yung apat na to. Yung will, so hope, so invitation, at saka ng request. Bawal kang gumamit ng to. So cannot be used. So, yung tanong doon, ano ba yung ibig sabihin ng will? Ito yung ibig sabihin ng will, no? So, yung naka-mass form na yung dulo. Yung verb, so mass form. Ito yung example sa will. Yung will yan eh. No? Yung naka-mass form na yung dulo, naka-ganyan. Bawal ka daw gumamit ng to. Kaya yung dalawa na to, no, is mali. Kasi bawal kang gumamit ng to pag yung sentence mo is merong will. Yung something plano mong gagawin. Plano mong gagawin, so bibili ka ng sasakyan eh. Magta-travel ka. No? Yan ang jikang garo to, igaw minikimasu. So pag meron daw siyang oras, so manonood siya ng movie. So yan yung plano niyang gawin. Pag planong gawin, no? So to? Bawal yung doon, yung to doon. Yung hope naman, so yung naka-tides. Kita naman yung so verbs, so tides. Yan sa sa lesson 13. Yung invitation naman. So yung invitation is yung naka-masen ka. Yung sa lesson 6. So yung verb, sumasen ka. At saka yung verb, sumasyo. Ayan, sana. Tinan na. Pag yung pattern na yun, so nag-i-invite, so bawal kang gumamit ng to, no? Yung sa lesson 6. Andi naman. Yan. Sumasen ka eh. Inviting. Yung sinasabi ito, invitation. Yan. Bawal. Ito inviting din to. Yung masyo. No? Sa number 7. Positively inviting. So, ibig sabihin inviting din. No? So, kahit bawal yung dalawa. Yung request naman, itan mo yung birthday form kudasai. Sa birthday form, so kudasai. So, hindi lang ito yung request. Nasa N4 yung tatlo.
Pero kung ma-encounter mo yung tatlo sa N4, basahin natin. So, wag kang gumamit ng to. So, na nga. So, ito yung tinutukoy niya dito na request. Yan. Part na yan. This is a request. So, ito yung request. Isa sa request na. So, this is a request expression that is politer than verb tipong kudasai. So, magkapareha lang sila dun sa verb tipong kudasai. No? Mas polite nga lang to. Pero request din. So, since request siya, so bawal kang gumamit na, So, verb tipong itada kimasen ka. Yung would you please do me a favor? Yung would you please do me a favor, no? Baka ma-encounter nyo lang to sa N4 kasi I'm not sure kung ako pa rin yung teacher niya sa N4, no? So, wag kang gumamit ng to. Ilagay na yung dalawa, may dalawa pa. Ayan. So, request, So, verb tipo kudasaimasen ka is a polite expressions of request. So, ganun din. Request din dyan. Pinagkaiba nyo dun sa iba. Although it is less polite than verb tipong itarakimasen ka. So, less polite lang siya sa So, less polite lang siya dito, no? Sa sa lesson 41. So, verb tipong so kudasaimasen ka. So, last ito na. Kasi apat, to. Yung kudasai. Sabi yun. Sa 49 pa rin. Andito pala. So, verb must form. So, kudasai. So, same lang sila sa sa dito. Verb tipong kudasai. Ano nga lang to? Mas polite nga lang to. So, respectful way of instructing or inviting someone to do something. So, verb must form. Then, ano yun? Then, kudasai. So, ito, polite. Ito, polite din. Ito, polite din eh. So, magkapareha ng meaning, request. So, malalaman natin kung ano yung pinagkaiba ng tatlo na to. Yung tatlong polite na yan, pag nasa N4 na tayo. So, kahit dito lang muna tayo sa kudasai. Pero pag may counter nyo to, so huwag kang gumamit ng to. Sampulan natin ang sentence para klaro lang. Kaya na, Kaya ng, so, kaniga, so, aroto. So, jibuno, ochio, so, kaitai desu. Nakatay din yung verb. So, gusto kong bumili ng sariling bahay. Kung meron po akong pera. Ito mali ito, Mali siya kasi yung dulo. So, nakatay desu. Invitation, for example. So, jikan ga. So, jikan ga. So, aroto. Isyo ni Igao mimasen ka? Okay lang sa'yo na manood tayo ng movie. Kung may oras ka. Mali din to. Yung
yung sentence na yan. Kasi gumamit ka ng invitation, then nakatog ka. No? Yung sa kudasai, for example. No? So, kung free ka, at kung meron kang oras, so please, linisin mo, no? Ang room mo. So, jika nga aruto, so hiya o, so jiste kudasai. Ito mali din to, no? So, ganun sa iba. Pwede nakaganyan. So, mali siya. Ganyan. Okay lang po ba na linisin niyo po ang room niyo? Kung kung meron kang oras, kung free ka, no? So, ganun din yung gagawin dun sa iba, no? Pag ganyan yung dulo, so bawal kang gumamit ng to. Kaya mali lahat ng yung apat at mali lahat. So, kung mali, so ano yung dapat mong gagamitin? Yun yung tanong na, no? Kung gusto mong itama to, yung mga mali na to. So, yung isang if, yung gagamitin mo. Yan. Yung nasa lesson 25. Yung lesson 25, ito yung will, hope, so invitation, at saka ng request. Huwag ka lang gumamit ng 23 pag ito yung laman ng sentence mo. No? So, gumamit ka ng 25. So, in those cases, the conditional expressions tara is used instead of to sa lesson 25. No? So, 25 yung gagamitin. Kasi yung 25 naka-if din eh. Tingnan. Naka-if din eh. No? Yung 25. Pero, dapat ito yung laman ng sentence mo. Yung will, hope, invitation, at saka ng request. Kahit mapapansin mo yung example yun, masend ka, yung nag-invite, kudasai, request. Yung Thai, so ano siya, yung will. So sa 25, hindi lang ito, yung apat, no? So meron pang meron pang opinion at saka ng situation. So 6 yan sila lahat, no? Pag 25. So meron pang opinion at saka situation. Yung kabuang paliwanag dito sa 25 pag nasa 25 na tayo, no? Ito situation kasi ito sa number 2. Yung naka-negative yung verb. Ito naman yung will, no? Pag wala diyan yung pag wala diyan yung dulo ng sentence mo, yung will, hope, invitation sa request, pag hindi siya ganoon sa dulo, so iba na naman yung iba na naman yung if na gagamitin mo. Posibleng andun sa tatlo. Kaya ng example So, kung hindi mo naiintindihan, so ang klase, kung hindi mo naintindihan, ang klase, no? So please, ay kailangan mong magtanong, no? Sa teacher mo. Ito nakakung din eh. Iba yung sa taas, no? Kasi sa time, ito nakakung. Yan. So pag naka pag nakatara siya, yung sa 25, no? Yan. So jog yoga, wakarana katara. Ito pala yung if na to sa 25, no? So sense ni kikana kereba, so narimasen. Yung if pala nito sa 25. Kaya lang yung dulo niya. So yung dulo niya naka-reba narimasen. Yung kikana kereba narimasen pala, hindi mo siya mahanap dito sa
sa 6. So yung yung Kireba na Rimasen. So wala dyan sa 6. Bawal din dito sa 23. So yun yung ibang if, no? So meron pang ibang if, no? Isa. Marami yan, 35, 40, 45. So example lang to isa, no? Pag nakaganito siya, hindi mo mahanap doon sa 6. So ibang if na naman yung gagamitin mo, no? Last example lang sa yan, no? Okay. Ito mali to, no? Kasi siya? Nakatara. Last example dun sa mali, no? Kung nagkamali ka ng tinawagan, mas maganda po na mag-apologize ka. So, matsigay denwa so kakitara. So, ayamata huga so ides. Yung ayamata huga ides, yan eh, wala siya dun sa sa 6. So, ibang if na naman yung gagamitin mo dun. So, nakakalito yung if ni. So, yung kabuang paliwanag din niya pag andito na tayo sa pattern na yan. So, pag andito na tayo, so babalikan ko to, no? Kung ano yung pinagkaiba na, mga if na yan, yung 5 if na to. So, yun lang naman yun, ibig sabihin dito sa 23. Gagamit ka lang ng if pag hindi maiwasang mangyayari. Yung siguradong mangyayari, no? So, saka ko na lang ipaliwanag yung kabuang paliwanag niya sa ibang if sa N4. So, dito tayo sa yung bang sa Nangga. May tanong ba na? Kika na kireba na rimasen. Ano yan sa ibang if yan? Ito mali to, no? Baka isip mo, tama to. Mali to, no? Kasi gumamit ka ng kika na kireba na rimasen. No? So, for example, sampulan pa natin ng mali. So, for example, kung gusto mong pumasa sa exam, ay kailangan mong mag-aral ng kanji. Yeah. Kung gusto mong pumasa sa exam, ay kailangan mong mag-aral ng kanji. Kasi maraming kanji sa exam, no? So si kini gokaku shitakatara, no? So kanji o benkyou shinakereba so narimasen. So kung yung tama dito, no? So yun yung i-discuss sa N4. Yung nilagay ko pa lang dito is yung mali. So, isa mo pa, klaro lang. Kung gusto mong pumasa sa exam, ay kailangan mong mag-aral ng kanji. Yung yung must do. Isang example pa dun sa mali. Kaya kung gusto mong pumasa sa kung gusto mong pumasa sa interview, ay kailangan mo ay kailangan mong mag-aral ng ay kailangan mong mag-aral ng kaiwa. Yung kaiwa, yung conversation. Kung gusto mong pumasa sa interview, kailangan mong mag-aral. Nakalimutan yung mag-aral ng kaiwa. Yung conversation. So, minsan sa ni, so, yung gokaku stara, o irabitak katara, o pumasa, ganoon din. Same lang. Then,
So, kaiwa o. So, benkyu shinakereba. So, narimasen. So, mali pa lang to. Saka ko na lang banggitin yung tama. Kasi, yung tama dyan, medyo mahirap eh. Ano pa, nasa lesson 45, ano? Yung klaseng if na to sa lesson 45. Yung verb, so meron ka pang gagawin sa verb para magiging if siya. So, ibang if din yun. No? So, sa 45, no? So, wala nang tanong doon, yun lang. So, dito tayo sa yung bang. Last yung dalawa. So almost ano. Mag-break time muna tayo pala ng ano, ng 10 minutes. So 10 minutes lang. So 30 ngayon, balik tayo na ano, 40. Ay, arigatou gozaimasu.